Praise God! Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ba ay nagagalak sa umaga ito? Amen. Kayo po ba ay nagagalak dyan sa inyong
manalangin. Nakilala namin ang mga pinapapulihan ka namin, sinasamba namin at pinapakalala namin, Panginoon, ang iyong kadakilaan sa buhay na bawat isa sa amin sa umagang ito. Ama, nagpapasalamat po kami for giving us this opportunity muli, Panginoon, na makalapit sa iyo, makasamba sa kabutihan mo, Panginoon, sa kabila ng hindi magandang sitwasyon sa aming paligid. Salamat pagkat you give us way, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga pagtulong mo sa aming mga pangangailangan. Nawa sa umagang ito, Panginoon, patuloy namin tinataas na ikaw ang siyang sumama sa ating gawain. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala at hayaan mo lugar na sa umagang ito kami lahat ay maging karapat-dapat sa iyong harapan at nawa ang aming gagawing pagpupuri pagsamba sa iyo ay maging katanggap-tanggap sa iyong harapan, Panginoon. Lord, patuloy namin tinataas, Panginoon, ang bawat isa na makikinig ng iyong mga salita. Nawa kami po ay patuloy mong gabayan, mabuksan ang aming mga puso at isipan, Panginoon, upang makita at marinig namin, Panginoon, ang kabutihan mo at ang nais mong gawin namin sa aming mga buhay. Patuloy mong pagpalain ng bawat isa, patuloy mong pagpalain ng bawat tahanan, Panginoon, ng iglesia ito, Panginoon, at patuloy mong ibuhos ang iyong masaganang pagpapala sa buhay ng bawat isa sa aming, Panginoon. At ngayon pa lang, dinadalangin na namin ang isang matagumpay na gawain, Panginoon, kasama ka. At ngayon pa lang ng Panginoon ay tinatagin na namin ang lahat ng mga magiging hadlang, magiging sagabal upang kami magkaroon ng isang smooth worship service sa iyo, Panginoon. At kahit na maraming sagabal, Panginoon, patuloy kami humingi ng gabay na tulungan po kami na ma-fix namin ang aming eyes sa iyo, Panginoon, at sa aming gawain, Panginoon. At alam po namin, kaya-kaya namin ang lahat ng bagay pagkat alam namin kasama ka namin. Pagpalain mo po ang bawat isa at nawakan ng lahat ay patuloy mong gamitin sa iyong kaharian, Panginoon, sa iyong mga mabubuting gawa, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Talampakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Patuloy po tayo sa samba at nagdiriwang sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Kahit po tayo ay hindi magkakasama, sama ngayon ay nag-iisa ang ating layunin at yun ay baburihan at sambahin ang ating Panginoong Diyos. Praise God!
Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Tayong muli mag-aaral ng kanyang banal na salita at kung meron kayong Biblia, makapagbukas kayo sa akin sa aklat ni San Lucas chapter 9 verses 10 hanggang 17. Ganito ang sinasabi. Pagbabalik ng mga apostol, sinabi nila kay Jesus ang lahat ng ginawa nila at sila'y pumunta sa isang bayang tinatawag na Bethsaida. Walang isinama si Jesus kundi sila. Nang malaman ito ng mga tao, sila'y sumunod. Malugod naman silang tinanggap ni Jesus. Nagsalita siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang dumidilim na nilapitan siya ng 12 at sinabi sa kanya, "Paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon, sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang na lugar po tayo." Ngunit sinabi niya, "Kayo magbibigay sa kanila ng makakain." Sumagot sila, "Wala po tayo kundi 5 tinapay at 2 isda. Kaya kailangan bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito. May 5,000 lalaki ang naroon." Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Paupuin ninyo sila ng pulu-pulutong ng tig-50." Ganyan nga ang ginawa nila. Pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang pamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at nakapuno sila ng 12 bakul. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang ating topic sa umagang ito ay ang pagpapakain sa 5,000. Jesus feeds 5,000. Una-una ay ipinakita ng Panginoon ang kanyang pagmamalasakit sa mga nagugutom. Ngunit kung yung kanyang mga alagad ang masusunod, iba ang nasa kaisipan ng mga alagad at iba yung kanilang magiging pamamaraan. Dahil ang sabi nila, nang dumidilim na nilapitan siya ng 12 at sinabi sa kanya, "Paalisin na po ninyo ang mga tao na makaparoon sila sa mga nayon, sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang na lugar po tayo." Kung yung mga alagad ang susundin ng Panginoon, iba yung gagawin ng mga alagad na pamamaraan sapagkat dumidilim na ang sabi ng banal na kasulatan at doon ay nag-aalala ang kanyang mga alagad sapagkat wala silang maipapakain. Pangalawa, nasa ilang sila na lugar at mahirap yung kanilang katatayuan doon. Nasa isang ilang na lugar, tayo ang sabi niyang ganun sa ating Panginoon. Ngunit sinabi niya, kayo magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, "Wala po tayo kundi 5 tinapay at 2 isda. Kaya kailangan bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito. May 5,000 lalaki ang naroroon." Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Paupuin ninyo sila ng pulu-pulutong at tig-50." Oo, kung titingnan natin, bagamat walang virus, nung panahon na yaon, ay meron silang social distancing. Ang pamamaraan ng Panginoon ay kakaiba. Pinaupo ng tig-50, pulu-pulutong, at sa gayong nga naman ay maginhawa. O sapagkat kung sila ay kanyang pahanayin o ng pahaba ay sa 5,000 katao ay napakarami niyan. O mahabang mahaba ang magiging hanay ng mga taong naroroon. Kaya makikita natin dito na ang Panginoon ay mayroong malasakit
sa mga taong nagugutom. Yan ay nagbibigay sa ating kapanahunan ng magandang halimbawa na ipinakikita ng ating Panginoon na dapat tularan. Ang sabi nga ng ating Panginoon, roon sa Mateo chapter 25, verse 35, sabi niya ganoon, pag tayo haharap na sa kanyang hukuman, ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. So makikita na rin natin dito yung pamamaraan ng Panginoon. Siya nag-iiwan ng halimbawang dapat tularan. Na tayo rin bilang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo ay kinakailangan na tayo ay merong malasakit sa mga taong nagugutom. Lalo na sa ating kapanahunan ngayon. Ito'y panahon ng pagtutulungan, hindi panahon ng pagkakanya-kanya. At ito'y hindi panahon ng pagalingan, kundi panahon ito ng pag-uunawaan sa isa't isa. Kaya dito ay iba yung pamamaraan ng Panginoon. Bakit kaya ginawa ng Panginoon na paupuin ng tig-50? Tandaan natin, 12 lamang yung kakatawan sa 5,000 katao. Sa 12 tao na mamamahagi sa 5,000 katao, ay makikita natin kung gaano kahirap yung magiging kalalagayan ng mga apostol. Subalit kapag pinaupo mo ito ng tig-50, ito ay magiging 100 pulutong lamang. Yung 5,000 magiging 100 pulutong, at dahil sila'y 12 ay kapag sila'y naghati-hati ay magkakaroon lamang sila ng tig-8 na pulutong o may sobrang 4, at doon ay maaari lang paghati-hatian maginhawa. Pagpalagay na natin more or less siguro mga bawat isa sa kanila, sapagkat may sobrang 4 na grupo, ay mga nasa 500 bawat isang alagad ng ating Panginoon ang kanilang pamamahalaan. At napakadali. Sapagkat dumidilim na, sila'y kakain, makikita natin kung gaano ang proseso na nangyari. At mabilis lamang nilang naisakatuparan. Ang sabi ng banal na kasulatan, ay ang lahat ay nakakain at nabusog, at tinipon ng mga alagad ay lumabis at nakapuno sila ng 12 bakul. So, dito ay makikita natin kung paano ang pamamaraan ng Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, ay hindi siya nalulugod sa kaguluhan, kundi ang ibig niya yung kapayapaan. Kaya makikita mo kung paano ang pamamaraan ng ating Panginoon. Siya ay nagmamalasakit sa mga taong nagugutom. At tandaan natin kapag tayo haharap na sa hukuman ng ating Panginoon, yung anumang ating ginawa sa ating kapwa ay sa ating Panginoon natin ito ginagawa. Kaya mayroong balit sa atin kung tayo ay nagmamalasakit sa ating kapwa. Number 2, ang lahat ng biyaya ay kaloob ng Diyos. Siya ay tumingala sa langit at nagpasalamat. Basahin natin ang Lucas chapter 9, verse 16. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit, nagpasalamat sa Diyos, pinagpira-piraso niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. So makikita natin na ang lahat ng biyaya ay kinakailangan ipinagpapasalamat. Sabi nga sa atin, sa ating pinag-aaralan, sa Santiago chapter 1 verse 17, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit, hindi siya nagbabago, hindi niya tayo
iniiwan o binabayaan man sa dilim. Ito ay mula sa ating Ama, yung lahat ng mabuting bagay. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, kaya nga kung kayo'y kumakain o uminom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Unang Korinto 10:31. Kaya dito ay pinakikita pa rin ng banal na kasulatan na yung lahat ng mga biyaya, anuman yung ating ginagawa, kinakailangan ito'y ating ipinagpe-pray sa Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. At sa gayon ay nagbe-bless ang Panginoon sa ating mga ginagawa. Ibe-bless tayo ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa. Number 3, sa presensya ng ating Panginoong Hesus, ang ating mga pangangailangan ipagkakaloob niya. Philippians 4:19. At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nga nakikita natin ang Panginoon gagawa't gagawa ng himala, maibigay lamang niya yung kanyang mga mabubuting bagay na kinakailangan natin. Hindi niya tayo iniiwan ni pinababayaan man, sapagkat mahal tayo at tayo ay mga anak ng Diyos na minamahal ng Amang nasa langit. Kaya kung tayo ay susunod lamang sa ating Panginoon, tayo ay hindi magkakaroon ng mga kabalisahan sa anumang bagay. Tandaan natin, sabi niya sa mga alagad, kayo ang magpapakain sa kanila. Kung tayo kaya nasa kalagayan na kasama ng ating Panginoon Jesus nung panahon niyaon, napapagod ka na, maghapon kayo, kasi noong itong tagpong ito, ang mga 12 apostol ay magsusulit lamang sa ating Panginoon tungkol sa mga nangyari nung sila'y suguin niya para mangaral at magpagaling sa mga may sakit. Sa chapter 9 verse 8, ang sabi sa mga alagad, kaya humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga bayan na pinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. At pagkatapos nga, ito na yung naging kalagayan nila. Nung makita ng mga tao ang Panginoong Hesus, sila ay nagsisunod at sila naman ay inaralan ng Panginoong Hesus patungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa inabutan na sila ng hapon at hanggang sa paglubog ng araw, at doon nga ay kinakailangan ng kumain ng mga tao. At dito ay ipinakikita ng Panginoon kung paano niya tinatrato ng mayroong kayusan ang mga taong pinangangaralan niya. Sa ating kapanahunan ay ganito rin dapat yung maging pagtrato maging sa mga namumuno ng mga reliyon o maging sa mga namumuno sa ating gobyerno. Kapag ka nakikita na yung mga tao ay nangangailangan, gumagawa at gumagawa ng paraan ang mga namumuno para matugunan lamang ang kanilang nasasakupan. At yun ay isang pagmamalasakit na ipinakikita ng banal na kasulatan na halimbawang iniwan ng ating Panginoon na dapat ay tinutularan ng mga bumabasa ng Biblia at ng mga nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya dito ay ipinakikita pa rin na ang sabi nga sa John chapter 3 verse 27, walang tatanggapin ng tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Ang may sabi niya ay si John the Baptist. Na sinulat naman ng apostol
ng ating Panginoong Heso Kristo. Walang tatanggapin, sabi niyang ganoon, ang tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kailangan ay malaman din ng tao na ang lahat ng nasa kanya, ito'y kaloob ng Diyos. Kaya dapat nagiging mapagpasalamat tayo sa ating Panginoong Amang nasa langit sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sapagkat ang biyaya ng Panginoon ay laganap sa buong sangkatauhan, kay masama, kaysa mabuti, binibiyayaan at pinakakain ng ating makapangyarihang Amang nasa langit. Ang sabi nga sa aklat ni San Mateo, pinasisikat niyang araw sa masasama at sa mga mabubuti. Doon sa mga taong matutuwid, lahat yan nang ibig sabihin lamang ay patas ang Diyos sa pagbibigay ng mabubuting bagay para sa mga tao. At kuminsan ito ay hindi natin nakikita na ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay. Subalit, dapat nating malaman na ang Diyos ang siyang nagpupuno ng lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya nga mga kapatid, bayaan mong mamangha ang tao sa pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Ang mahalaga, ginaganap mo lamang ang iyong tungkulin para sa Panginoon. At bayaan mong makita ng tao na sila'y mamangha kung paano kumikilos ang Diyos sa iyong buhay. Huwag ka lamang panghinaan ng kalooban, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at hindi nanunumbat. Pang-apat, ang Diyos ay saganang magbigay. Sa Lucas chapter 9 verse 17 ay makikita nating na nakakain ng lahat at nabusog, tinipon ng mga alagad, ang lumabis at napuno, at nakapuno sila ng 12 bakul. Ang sarap Yung biyaya ng Panginoon talagang hindi natin kayang ubusin, mga kapatid. Ang daming sumobra. Samantalang noong umpisa pa lamang ang kanyang mga alagad ay nangangamba. Ibig nga niya, pauwiin na dahil nagtatakip silim na. Pero ang Panginoon, sa pagmamahal niya sa mga tao, makikita natin dito na sinabihan yung kanyang mga alagad na kayo magpapakain. Kaya makikita natin na kapag ang presensya ng Panginoon ay suma sa atin, lahat ng problema mayroong solusyon. Huwag ka lamang mawala ng pag-asa, sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako na tayo ay hindi niya iniiwan ni pinababayaan man. Saan man tayo pumunta, kapag ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay kanyang papatnubayan, laging sasamahan, sapagkat siya yung Emmanuel, na ibig sabihin, suma sa atin ang Diyos o kasama natin ang Diyos. At yan ay ang ating Panginoong Heso Kristo na siyang pumupuno sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya nga't dito ang sabi ay nakakain ng lahat at nabusog, tinipon ng mga lagad, ang lumabis at nakapuno sila ng 12 bakul. Napakarami ng sobra. 12 na bakul, napakarami pa ng makakakain. Ang totoo niyan sa sulat ni San Mateo, sa Mateo, tungkol din sa paksang ito, sa 14:21 ng Mateo ay sinasabi rito, bukod roon sa 5,000 mga lalaki, mayroon pang mga babae at mga bata na kasama. Pero sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda ay napakain ng Panginoon ang lahat. Kaya't walang imposible sa Panginoon. Ang sabi nga roon sa Lucas chapter 1 verse 37, ang lahat ay mapangyayari
ng Diyos. At sa Lucas 18:27, ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. Kaya't walang imposible. Maring sa tao, ikaw ay nag-aagam-agam na, sa Panginoon kayang lutasin ang lahat ng ating mga problema sa buhay. Dito sa tekstong ito, ipinahiwatig lamang ng Panginoon na tayo ay dapat laging magtiwala sa Kanyang magagawa. Na kapag ang Panginoon ay laging sumasayo, ang anumang ating mga kabalisahan na maaring dumating sa ating mga buhay, ito ay mayroong katugunan. Ito ay mayroong solusyon sapagkat siya ang magbibigay ng solusyon sa bawat problema ng kanyang mga anak. Ano pa ang ating makikita rito? At tandaan din natin mga kapatid na ang Diyos ay nagmamalasakit kahit hindi natin siya nakikita. Ang Diyos ay nagmamalasakit lagi sa atin. Kumisang kasi tayo, pag hindi natin nakikita, hindi tayo naniniwala . Ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin bagamat hindi natin siya nakikita. Baliktarin na natin yung ating mga kaisipan na kuminsan ay hindi tayo nagiging mapagtiwala. Kahit hindi mo nakikita ang Diyos, ang Diyos ay tandaan mong gumagalaw, kumikilos sa ating mga buhay. Kaya dapat na tayo ay laging mapagtiwala sa Kanya. So magang ito, sino may kabigatan, sino may dalahin sa buhay. Ang sabi ng Panginoon sa 11:28 ng Mateo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan ng inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin yung aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa, sapagkat magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. 11:28 hanggang 30 ng Mateo. Kaya kung kayo man ay mayroong dalahin sa buhay, magpahingalay kayo sa presensya ng Panginoon. Damahin ninyo ang init ng yakap ng ating mahal na Panginoon sapagkat siya yung nagbibigay sa atin ng tunay na kaginhawahan sa ating mga buhay. Ano man ang inyong suliranin sa inyong mga buhay, ang Diyos ay laging nandiriyan, dinirinig yung ating mga panalangin. Dinirinig tayo kung tayo ay tatawag sa Kanya. Kaya't huwag tayong magwalang bahala. Bigyan natin siya ng tunay na papuri, pasalamat, pagsamba, tulad ng ginagawa natin sa araw na ito, upang doon ay makamtan natin ang Kanyang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Tayo ay yumuko at tayo ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po na sa umagang ito kami nagkakatipon sa iyong dakilang pangalan. Pinupuri po namin ang iyong dakilang pangalan. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Tulungan po ninyo kami, Panginoon. Biyaan po kami ng malakas na pangatawan, biyaan ng katalinuhan na nagmumula sa inyo, upang sa gayon may pangaral po namin ang iyong mga salita ng walang labis at pagkukulang. Tulungan mo po, Panginoon, ang aming bansa, lahat, Panginoon, ng mga problema namin, bigyan mo po ng kalutasan. Tulungan mo po ang mga namumuno mula sa aming Pangulo hanggang sa pinakamababang pamunuan upang kami makapamuhay ng mayroong kapayapaan at katarungan. Tulungan mo po, Panginoon, ang iyong mga anak na lalaki at babae na nagtitiwala sa iyo. Ano man ang kanilang dalahin sa buhay, nawa po, bigyan mo ng kaginawahan sapagkat kayo ang Panginoon na tumutugon
at nagbibigay ng mga pagpapala sa bawat isang mga anak mo. Salamat po ng marami. Kinikilala po namin ang aming mga pagkukulang at pagkakasala. Maipatawad mo po ito sa amin, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon, ang mga may karamdaman, silang lahat ay magsigaling, at sa pangalan ng Panginoong Hesus, inaangkin po namin, Panginoon, ang kagalingan. Salamat po ng marami. Tulungan mo po, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na malayo sa aming piling. Nawa po, nasa maayos silang kalalagayan. Salamat po ng marami. At ang lahat po, O Diyos, ng hindi masambit, ng aking dila, nawa po, ang banal na Espiritu, ang siyang lumuluhog para sa amin at magpaparating sa iyong trono. Ama, salamat po ng marami. Tulungan mo po kami at biyayaan ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Salamat po at ang lahat ng papuri at pasalamat ay aming binabalik sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Praise God po, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. At maraming salamat sa mensahe na ating napahanggan sa umaga nito. Tayo po ay magsitayo at awitan po natin ang ating Panginoong Diyos.
Ay, manalangin sa ating Panginoon Diyos. Tunay nga, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng iyong biyaya sa bawat sa amin. Salamat, Lord, sa umagang ito, Panginoon, na sinamahan niyo nga po kami at ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, sa aming kong ginawang pagpupuli ito samba. Dalangin namin, Lord, na sana ay napapulihan ka namin at naiangat namin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Sa aming pangalan yung nga lamang po ang aming patuloy na sasambahin, nabubunihin at pasasalamatan, Panginoon. Habang kami namumuli, Panginoon. Salamat, Lord, sa paggabay niyo po sa lahat ng ginamit niyo, Panginoon, sa umagang ito. Salamat din, Lord, sa mensahe, Panginoon, na inyo pong pinadala sa amin. Nawa ay magamit namin at maiapply, Panginoon, ang lahat po ng aming narinig, Panginoon. Dalangin po, kasama ng paggabay ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, ay samahan niyo po kami muli sa panibagong linggo, Panginoon, na aming pong kakaharapin, Panginoon. Dalangin po, Lord, ang pag-iingat niyo po at ang pag niyo, Lord, sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon, ng MCJC. Ganun, Lord, sa mga taong nakapagigit sa amin, Panginoon, sa amin pong mga kapitbahay at lahat, Panginoon, ng naninirahan, Panginoon, sa buong lala, Panginoon. Ganun, Lord, patuloy, dinadalangin namin, Panginoon, ang pag-iingat niyo po at pagbibigay ng karunungan, Panginoon, sa aming lahat, Panginoon, sa mga susunod na araw, Panginoon. At ang ito'y dinadalangin namin at pinagpapasalamat sa katilang pangalan ni Cristo Jesus na aming pagpapigtas. Amen. Ang pagpapala ng Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo ay sumaating lahat, humayo tayong mapayapa. Palakpakan natin ang ating Panginoon.